Masadya sa Bacolod, maskara. Masadya sa Bacolod, maskara. It's that time of the year when strangers are friends and neighbors are family. One heart and one beat, one glorious sound in our super city. One and we stand together, and this time it will be bigger and brighter, better than ever. Do you hear the voice of the people? Do you feel the beat of their hearts? Do you see the smiles on their faces? It's about to start. To this moment now, and this place right here, the bright and colorful sights, the scents and the sounds, a wonderful feeling. Living the life of a party, here in the heat of the night. Dance like there's no tomorrow. Ayun, good morning. So, October 7 na, Saturday, day before ng Bacolod Mascara Marathon. Nandito tayo ngayon sa may Tractor Farm Resort. Bali, nakapag-settle in na kami kahapon dun sa hotel na pinagstayan namin for the entire weekend. At ngayong Saturday is mamamasyal-masyal lang muna tayo dito sa Bacolod. And aside from pagpasyal dito sa paligid ng Bacolod, mamaya magkakaroon ng race kit claiming para sa marathon bukas. Kaya kasama sa schedule natin is pagpunta sa SM mamaya para i-claim ang ating race kit. At ito nga, so tambay lang muna dito sa may Tractor Cafe. Katabi lang to ng The Ruins. Sarado pa siya ngayon at sabi mga 9 or 10 daw magbubukas. So hopefully mga 10 magbukas. So ngayon is 9:30 na. At minsan daw pag may event, sarado siya. Kinakabahan ako kasi sa may labas may nakalagay na may event going on daw. Tingnan natin, siguro maya-maya balik tayo around 10 AM. So sana bukas siya at makapasok tayo dun sa The Ruins para hindi sayang yung punta natin dito sa Bacolod.
nakita nyo naman kagabi, after namin mag-check-in sa hotel, naglibot-libot na rin naman tayo. May mga, yun, yung pinaka parang opening ng Mascara Festival nila is nangyari kahapon. May live bands, tapos maraming tao dun sa park, sa may City Hall. Dun din ang start line ng run natin bukas, kaya babalik tayo dun ng madaling araw. Bukas, 1 AM ang start ng run. At syempre, food trip. Kaya nung mga nakita nyo sa video, nagkalat ang mga ihaw-ihaw. Syempre, yung pinaka-highlight na is yung inasal na ibang-iba naman talaga compared sa the usual mga inasal na alam natin sa mainland or sa Metro Manila compared dito pag nasa Bacolod ka. At ayun, at least kahit papano masasabi ko na natikman ko yung authentic na inasal. Ang alam ko, dito siya nag-originate ang inasal. So, yan, feeling ko nakatikim tayo ng authentic na inasal. At yun nga, masarap naman siya talaga. Iba yung lasa niya compared sa commercial na inasal, which is, yun lang naman ang tikman natin yung sa may mang inasal. At ito, libod-libod lang muna. So, samahan nyo kami sa araw na to sa pamamasyal dito sa Bacolod, City of Smoke. Failed yung the ruins na pupuntahan natin. Sayang kasi may kasalan, so nirent nila yung venue, kaya hindi tayo pwede pumasok ngayon. Bukas try natin ulit after ng run para hindi masayang yung pagdating natin dito. So ngayon, nandito tayo sa may Museum Cafe. Ayun o. May malaking kalabaw. Generation, ang hilo lang yan. Ito po, exclusive lang ito sa Negros at saka exclusive ito sa Iloilo. Oh. Ito yung one word po, ito po yung pera natin, yung Japanese money or the Mickey Mouse money. So di ba kilala sa Negros as mga tikaron or mayayawa? Yes po. So, ang Negros po, sila lang yung binigyan ng authority na magpa-print ng sarili nilang pera. So, ang tawag po dito is banknotes or emergency money. So, yan po yung pera namin. So, after ng World War II po, kailangan nyo lang dalhin lahat ng banknotes sa Philippine National Bank para papalitan po ng totoong pera. So, kasi dati, kung ito po yung ginamit nyo dito sa Negros, magdadala kayo ng marami para makabili ng pagkain. Which is, kung ito po yung gagamitin nyo, kung magkano yung presyo ng pagkain, yung mismo yung presyo ng pera na ibibigay ninyo po. Kami mahukay ngayong banknotes, ha? Yes po. Din alam niyo po ba, si Negros Island lang po yung naging republika sa loob mismo ng Republika ng Pilipinas. Siya lang po yung kaisa sa from November 1898 to February 1899. So parang pagka-declare yung independence. Yes po. After ng independence po, after few months, kami na po yung naging independence. Sa kasamaang palad, nawala po siya kasi ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Amerikano, yung the Treaty of Paris. So, under the American government, nawala po yung pagiging republic namin. So, tinawag kaming Republika Cantonal de Negros. Pero at least so parang may sariling government. Yes po. Yung naging president po namin, si General Aniceto Lacson from Silay City. Yung may-ari ng ruins? Hindi po. Relative? Relative po nila. Then yung naging Ministry War namin, si Don Juan Araneta from Bago City. So kung mapapansin nyo po, sa pinangalan sa kanila, ang dalawang pinakamahabang daan dito. Yung Lacson Street sa kabila, then yung Araneta Street naman po doon. So, gusto niyo ba may guide? Pasamahan ko po kayo kay Arnel. So, regular po lahat or may student po?
Grade school na pupil. So, 2, 4, 6, 6 po. Ang museum po natin is composed of 2 floors. So, first floor po, mostly, makikita nyo is mga artworks. Dedicated po yung ating first floor sa mga Negrense artists. Then, upstairs naman po, meron po kaming pre-colonial room followed by the Ramdan exhibit from the National Archives of the Philippines. Then we have our La Casa de Negros together with Cinco de November. So actually po, this one is more of Manuel Valdemor. So he is not a Negrense, but he is a Filipino artist. So, ginawa po niya, parang na-inspired po siya sa Mascara Festival na ginawa ni Eli Santiago. So, si Eli Santiago naman po, siya naman po yung founder ng Mascara Festival, sila yung gumawa. So, this is Bacolod po, circa 1900. So, kung makikita niyo po, that time po wala pong SM kasi na-reclaim na po yung area ng SM. So, makikita niyo parang port na siya talaga dito. So kung taga Bacolod po kayo, parang ang laki talaga ng pinagbago ng lugar. So, yung glass, actually this one, maliit po yung malalaking puno na ngayon. Actually, that's why po is Casanova basketball team. So, nakamakamot po yan siya. So, ganyan po yung Mahirap kalaro yan. Original na Machuca tayo. original po to. Wow. Kapal, no? Kapag at saka mabigat. So, original flooring talaga ito ng museum natin since 1903. Pero cement siya, no? Cement din siya, no? Type of cement din siya. Actually, ang process po nito is parang nanggaling pa sa Espanya yung process nila. So, pero ngayon, meron pong gumagawa na Machuca family dun sa, May halo na sa Manila. So, actually, this one is a work of 5 artists. Revo Yanson, Tiano Bito, at saka si Renfo Gonzalez, Mike Borromeo, at saka si Jay Tabligan. Yes, Negros artists po sila. So ito naman po yung works ni Revo Yanson at saka Mike Borromeo. So, parang may transition po from abstract, then contemporary at saka figurative lang po dito. Kaya pag nag-ganda yung mga design nyo, kahit yung design ng maskara, maskara ng t-shirt, ang ganda. Ang colorful, yun. Sa marathon po kayo, sir? Okay. Kasi graphics lang Actually, yung gumawa ng mascara, yung logo, si Mayish. So, ito naman po is work of Mr. Rodney Martinez, one of the 4 pillars artists of Negros. So, 4 po silang pillars ng Negros artist dito po. Si Charlie Co, Rodney Martinez, tsaka si Sir Paing at si Noni Alvarado from Sagay. So meron din siya actually shop si Mr. Rodney Martinez dun sa may Lasal. Ayan, Martinez Art dito ha. Sa may Lasal. Yung parang mga artworks niya. At saka nandun din yung mga iba-ibang obra ng mga artist kasi tumutulong din siya. Maraming artist talaga dito, Yes, marami po ditong artist. So, yun nga yung namin yung isang parang promotion of the Negrense artist talaga dito sa museum. Kaya ginawa namin itong parang gallery yung sa ibaba namin. Tsaka sa itaas naman namin yung mga historical naman. So, kaya nandito yung Siquijor kasi part pa siya naman. Familiar po ba kayo sa mga gold, silver, death or oro, plata, mata? Wala pa. Yan. Oro, plata, mata. Kasi kung sa mga bahay na malalaki noon, dapat nakatapos yung hagdan nyo sa oro, which means gold para swerte yung bahay.
Kung sa mata naman po, which means dead, malas naman po yun sa mga pamahiin. So yes, yung steps. So actually this one po, from the start po, oro po yung ano niya, yung end ng museum natin. Tsaka yung ibang building po dito, plata. Yung for example, yung yung bahay ni Tanagdikang sa Talisay, kung bibilangin niyo yung step, mag-end po siya sa plata, which means silver. Kasi gusto lang daw ni Tanagdikang yung parang middle something yun. So pag-iisipan niyo, oro, plata, mata, hanggang sa taas, oro po yun. Yes, hanggang sa pinaka-last na step. Noong unang panahon, wala po talagang elevator. So mostly, ang mga hagdanan po natin, merong ganito. So ang tawag po nito is descanso. So para makapahinga muna sa gilid yung yes, o pahuway. Yun, pahinga. So mostly sa mga big houses, mayroon po nitong descanso. Tsaka yung yung stairs po nila separate. So kung sa bahay po, dito po yung lalaki, dito po yung babae. Pero kung this is naman po is public building noon or private building, so entrance din exit naman po yun. Ito bahay sir, old agricultural building, yes. Building talaga siya. So yes, so pupunta po tayo ngayon sa sa original niya talaga na fasad. Yes, nga. Kasi yung sa dito, back na yan likod na to ng building, dyan, yung nakikita sa daanan, likod na yan ng building. So ang original tagal na fasad is nandito sa labas. So welcome po sa ating pre-colonial room. So ito po yun. So ito po ang mga obra ng mga artist na parang ginawa nila before po yung Spanish era po dito or colonization ng Spanish dito sa amin sa Negros. So kung sa Bible po meron po tayong Adam and Eve at saka sa Manila po meron pong Malakas at Maganda. Kami naman po dito sa Negros meron po kaming Kang at Laon. So sila naman po yung ang aming unang babae at saka yung unang lalaki. So that one. So this one po is Siete Colores. So actually po, Nicobar Pidgin, pero dito sa language namin is Siete Colores. So makita niyo po yung actual na ganito sa sa Negros Forest or Talarak Foundation sa kabila ng building na ito. Meron diyang Talarak Foundation na sila naman yung mga nag-aalaga ng mga endemic na animals. So this one naman po is hunting. So noon, kumukuha po ng mga pagkain yung mga taga-Negros by hunting. So, noon, ang tawag talaga sa sa isla na ito is Buglas. So, yung name talaga ng isla is Buglas. Then, nung na-discover siya ni Miguel Lopez de Legazpi, so nakita niya ang mga tao dito is black. So, negro, yun yung Spanish word for black nila, negro. So, tinawag niya ang yung isla na Negros dahil maitim yung mga tao dito. Yes. So, this one naman po is Tumandok Backyard. So, Tumandok po actually means native. So, yun yung niya. Meaning dito sa amin, tumandok. Pag sinabing tumandok, dyan ka talaga. So this one po is Babaylan. So actually po, yung Babaylan po is some called shaman or suruano, which is a term for surgeon in Spanish. Suruano, that one. So ang Babaylan naman po natin is mostly siya po yung tinatanong ng mga importanteng impormasyon. So kung maganda ba yung magpapakasal ng ganito ang date or something like that. Tapos sila po yung gumagamot para overall sila noong unang panahon. So this one is painted by Mr. Roy Aguilar, one of the professor in Fine Arts sa Consolacion College. Yes, ito naman po yung mga burial practices at saka ito po yung burial jar na nabasag na. So this one is from Kabangkalan po, nahukay. So ano yung kinikremate o? Actually po, may mga tradisyon po dito sa amin na about sa sa pagdibing noong unang panahon. So yung iba, tinatakpan ng gold yung mata, ilong at saka bibig para hindi mapasukan ng ng mga masamang espiritu, ganyan. So yung iba naman po,
nililibing sa sa may pangpang, tapos mga ilang araw na inalagay sa jar yung yung bangkay nila, then ibibigay balik sa family. So this one actually is fishing. So kung meron kami mga ninunood na malapit sa dagat, so yun yung nila, source of food. So fishing. So that one po. Then ito naman po is about boat building. So sa Visayas po, expert po yung mga Bisaya na mag-build ng mga boat. So kung makikita nyo, ang galing talaga mag-build ng taga Visayas ng boats. This one actually is talibong. So talibong is means sword. So actually po nag-iba lang po yung tawag namin sa talibong kasi yung gumit yung mga Espanyol, espada na yun sa kanila. So ganyan po. Originally talaga talibong talaga. Local yan, Yes. Yes, local po talaga. At original po yan dito. Yes. Talibong. So welcome po sa Talamdan exhibit. So yeah. Yes, okay na po. Actually po, Talamdan po means records. It is from National Archives of the Philippines na records ng Negros. So, meron po. Actually, may partnership din po kami sa Museo de Susano, yung sa Cathedral. So, kung makikita nyo, ito naman po is Libro de Bautizo. So, this one po is penmanship of Father Mauricio Ferrero. So he is the master planner of Bacolod City. So, yan. Siya yung nagplano ng syudad ng Bacolod. Sir? Yes po, sir. Penmanship niya po to. Actually, maraming libro de bautizo po. Mga parang edisyon. Yung parang pag may binyagan, so yung mga detalye, sinusulat niya parang diary ng isang binyag. Yun yung nangyayari. So, pag umuulan ba, ngayon, maganda ang umaga. So, kung nakapunta na po kayo sa Hinigiran Church, makikita niyo po yung church na ito. Kaso lang, malaki na po yung pinagbago niya kasi nirenovate nila. So, ito po sana yung oldest church sa Negros, pero hindi na siya qualified kasi more than, renovation. Yes, marami ang renovate sa kanila. Iba na yung structure. Nasira? Yes, yung original parang hindi na. Sa Hinigaran po. Yes. Actually, medyo may kalayuan. So this one po is a coral stone. So ito po yung ginagamit mag-build ng mga churches noon. Anong stone? Coral stone, yes po. You can touch this one, yes. Parang limestone. Yes. Natural siya. Natural siya po. Pinari. Yes po. Actually, binigay po sa amin from Cathedral. So maraming kalabaw dito sa Negros. Kasi sila yung tumutulong sa mga farmer natin dito, sa mga pagsasaka. So this one actually is made in Baguio City, sa Baguio. So pero nabili siya ng may-ari, sa California na, sa US. Tapos dito. Actually on loan po itong si Babu. At saka meron siyang parang halo yung loob niya. Pag inangat po itong yung taas niya, dito po. Yes, halo. Yes. Actually, kung may mga treasure po sila or something na gusto nilang i-hide, doon po nila ilalagay. Yeah, that one po. Ano pala siya? So this one naman actually is mga gamit ng mga sakada. Yes. Mga sugarcane farmer. Yes, this one now po is Molino de Sangre. So dito po, hindi po parang ginagamit po ito para magpiga ng tubo para lumabas yung juice niya, tapos lutuin, magawing molasses at saka magiging asukal. Yun, muscovado. So, yes, dito. Tapos, yung kalabaw po, iikot lang po siya na iikot. So, actually po, parang tinatakpan yung kabilang mata ng karabaw para ikot lang siya dito. Yan ang ginagawa. So this one po is a Spanish time. Ito naman po yung yung sa American period naman po to. Yes, pero mas mabigat po to kaysa kumpara sa mas mabigat to. Mas higher niya, upgrading. Yes, mabigat po to. American period na po to. Ito po ang flag ng Negros nung naging republic po siya. Galing, parang nag-lasted lang in 3 months kasi kung dumating na yung mga Amerikano. So,
Pero 8 rays pa din yan. Iba pa yun. Isa na ngayon eh. Yes. 8. Kasi may bilog-bilog lang, may bilog-bilog. Yes, may bilog-bilog na. So, ito po yung 5 de Nobyembre. So, actually po, funny talaga yung story ng 5 de Nobyembre. Yun po yung Bloodless Revolution. Nung parang na-prank nung taga-Negros, yung taga-Espanya. Yung gumawa sila ng mga armas na made in sa mga kahoy. Nagmarcha talaga sila ng mga sundalo, tsaka yung parang gera talaga, pero yung mga armas nila made sa mga amakan, yung mga bamboo, ano. Tapos yung mga armas naman nila made in sa sa niyog. Sumuko yung mga Espanyol kasi akala nila talaga ng gera talaga, maraming armas. Kasi before nangyari yon, parang nag-i-import yung si Don Juan kasi si Juan Araneta para may ini-import na something. So akala talaga nila mga armas. Kasi yun pala is parang fertilizer ng mga tubo, yun. So expected talaga nila na parang armas talaga yun. So pag dumating na yun, yung parang sumuko na sila. Pagtapos na po nun, nung nakabalanda na po yung mga armas sa plaza at nakapirma na po na pagsuko yung mga Espanyol, nakita nila ang mga peke pala to. Parang sumuko na sila. Yes. Pero peke lang pala mga armas. So huli na lahat, so nakasign na sila ng pagsuko. So yun nangyari. So this one naman is La Casa de Negros. So actually, dito sa Bacolod po, wala pong open for public na mga ancestral houses. So, ginawa lang namin yung isang exhibit namin dito na parang house talaga ng taga-Negros, no? Yes. Or privately owned pa rin yata kasi yung mga ancestral houses dito, no? Yes, meron po. Pero private. Kaya hindi pinapapasok. Yes. Pero kung gusto niyo po makapunta sa mga ancestral house, doon po sa Silay, maraming ancestral house. Pwede pumasok o... Yes, pwede po pumasok. Yung iba ginawa nila parang bed and breakfast. Yun, yung mga ganun. Pero ancestral house. At makikita mo talaga yung history ng house. Mga pictures or something. Yeah. Actually, that one is donated by Jose Marichan. Because Jose Marichan is our chairman of the board of the Negros Cultural Foundation. Actually, mga Chinese doon is mga worker dito. Labanan ng mga worker is mga Chinese. So kung makikita nyo, parang Chinese talaga yung character. Yan. Yung mga shapes. Hindi pwede buksan. Actually, pwede pa kang buksan, pero... Makagulong si Iko. Yung may mga damit. So may mga damit po, mga gawa noon. May amoy niya. Yes. Oh, makaganda yung nila, mga pattern. Local made din kaya yan o imported? Actually, most of Negrense imported, pero may mga locals din. Kasi noon talagang grabe yung yung pera dito sa Negros. Kasi nag-boom talaga yung sugar industry dito. So, yes, actually, hindi ako sure kung anong year yun, naging Cadillac capital yung Negros sa buong mundo. Anong yung sugar? Cadillac capital. Cadillac. Yung sasakyan. Okay. Kasi maraming Cadillac. Yes, maraming Cadillac dito at saka mayayaman yung mga tao dito. So ito talaga yung original na facade ng building. Yan. Sa harap to. So itong yung harap at saka ito yung main road. Yan. So kita mo parang parang iba yung architecture, doon yung front tapos yung hagdan parang pa dito kasi dito talaga yung original na facade niya. So pagbukas ng pinto, diretso kagad sa hagdan. Yan. Actually, yun yung talagang purpose. After open of the door, then diretso na talaga sa hagdan. Kasi government, siya, building. Yung MCM XL, ayan.
MCL XLI. Alam, ayun yata yung year eh. Yes, yan po. Roman numeral, ano bang FCMX? 80. Oo, parang. Ano yung lumini? Yun yata yung year, ano? Tinayo yung building. Ito, haba na benta nito. So hanggang doon pa pala siya, no? Actually po, the original building po is kung saan po yung Machuca tiles lang talaga. Yun yung original na building. So, yung iba is extension na lang po. Ah, okay. Mga building. Labas sa bahay. Yes. Pero hindi yung pinakapasay nito. Yes, ito talaga. Tsaka ito po yung ano, kalsada dito. Yan, dyan po nga. Kaso, sinarada na eh. So, dito po sa kabila namin, meron po dyan ano, Negros, ang Talarak Foundation. Nag-iba ko sa inyo yung pangalan niya. Noon is Negros Forest. So, ngayon is Negros Talarak Foundation. Yan. So, makikita nyo din yung maliit na tiger ng Negros, yung ano, Maral, yung Visayan Leopard Cat. Ang liit na tiger. Pero wild talaga siya. Diyan. Yes, nandyan. Tsaka makita nyo din yan yung Nicobar Pigeon. Existing din dyan. Sa kabila dito, sir. Sa kapila. Yung, ano. Ayos, di ba? Napasiniskwela tayo ng wala sa oras. Kita nyo ba yun? Astig. So at least kahit papaano nagkaroon tayo ng idea kung ano tong Negros Occidental. It just proves na kung gaano talaga ka lalim at kayaman ang history ng bansa natin. At syempre hindi natin mapagkakaila is kung gaano talaga kaganda yung Pilipinas at kung gaano ka-diverse yung culture ng bansa natin. Ayos! At mag-aalas 12 na, 11:20. Ngayon pupunta kami ng City Mall. City Mall Greenfields. Golden Fields, ayun. Punta kami ng City Mall Golden Fields para sa race kit claiming. So na-claim na namin yung race kit namin at ito papunta na kami sa SM
para mag-lunch. And then after that, we'll call it a day. Balik na kami sa hotel namin para sa aming beauty rest dahil bukas magkakaroon na yung pinaka-reason kung bakit tayo nandito sa Bacolod, ang Mascara Marathon. At sana nag-enjoy kayo sa trip namin ngayong araw na to. Educational, masaya, at least maraming natutunan gaya nga nung nabanggit ko kanina. It's just one of the facts na sobrang yaman at diverse ng culture ng bansa natin. At kahit papano, naintindihan natin kung ano yung Negros. Salamat dun sa nag-tour sa amin sa may museum kanina. At yun nga, sana nag-enjoy kayo sa tour namin ngayong araw. At susunod na video upload is yung full marathon na mangyayari bukas. So kita-kits tayo ulit doon.